Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Corny ba? Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga araw na ito? Ito na po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Umpisa pala mga kaibigan, nabubulol po tayo. Pwede na ba yung samang kayo nanonood? Ang aming pagbati. Ayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Kumusta mo karong adlaw? Hinaad nga nalang punta sa mayang panguna-una, sa mayang panlawan, sa mayang pangisip. Pemita magamping kanunay. Diyan po sa lungsod ng Zamboanga, magandang hapon po. Zamboanga, Sibugay Province. So lang gapon ang atong signal liha. Elabi na dyan diyan sa Zamboanga del Sur. Zamboanga del Norte. Diyan ang Johnson, diyan ang Davao. Diyan sa Cotabato. Pa rin, binabati natin ng good PM ang ating mga kababayan diyan sa lalawigan ng Basilan. Kamusta po kayo? Siyempre, doon halupasok. Salam doon ang katantan, mga doon, mga reyang, maunang kita niyo mga wagdo ini. At dyan din sa Dawi-Tawi. Miring mga tagapakinig natin diyan sa Dawi-Dawi. Tuwing ganitong oras mga kaibigan, sila po ay nagkikinig sa atin palatuntunan. Mga teachers mo natin diyan. Kung minsan mayroon pong nagtitext dito sa atin na nadidelete po ang kanilang mga sahod. Kung minsan may mga nagrereklamo po dito sa atin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang proliferasyon ng pinagbabawal na gamot diyan sa Dawi-Dawi, lalong-lalo na po diyan sa Bungaw. Diyan sa Languyan, kumusta po? Diyan sa Tumbagaan. Magdagal, lulubog po yung isla na yan dahil yung mga nagmimina po diyan. Ang mga bulang lupa po ay dinadala nila doon sa China. Natutuwa po yung China. Siyempre diyan sa Sabah, Malaysia, Sandakan. Kamusta po kayo? Mga kaibigan, tuwing Lunes at Huwebes, kasama natin ang ating magandang dilag mga kaibigan. Nakikita po niyan sa Facebook, ano po, at sa ating YouTube. Ito po si Colin. Colin, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. And sa lahat ng nakikinig, especially dyan sa lungsod ng Zamboanga City. Ayan. Yan po si Colin, mga kaibigan. Hindi malamig-lamig pa rin ang boses niya, ano? Para mga kaibigan, sa pong sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon, Abdel Disa lang gihapon. Tinin sa atong tulumanon ang Radio Mindanao.
nyo mga kaibigan, nakakatuwa po ito sa ating mga mamayan na hindi kayang makapag-aral ng kolehiyo. Ay, sa ngayon ay wala nang dahilan, na yung ating paghihikahos ay hindi natin kayang mapag-aral ang ating mga anak. Dahil libre na po, mga kaibigan, di ba? Ating mga mangingisda in town, mga mag-uumang, at yung mga kapuspalad, mga kaibigan, wala nang dahilan na hindi makapag-aral ang inyong mga anak. Dahil libre na po ang pag-aaral, tuition free po natin sa kolehiyo, at kayo na rin ang ikangang kung ayaw talaga ninyo, di ba? Free tuition law. Itong malaking pag-asa po para sa ating mga kababayang medyo poor, ika nga. Diba, Colin? Diba? So wala nang dahilan na hindi sila makapag-aral kung nasa kanila lang. Kung talagang ayaw nila mag-aral, libre naman, diba? Choice na nila yun. Choice na nila, yan mga kaibigan, diba? Maganda yan. Lalo na po yung mga kamag-anak po natin dyan sa Zamboanga, Sibugay Province, nagiging problema po yan, diba? Nagiging problema ng ating mga magulang na wala daw silang pantustos sa kanilang mga anak na ikangang papuntahin dito sa lungsod ng Zamboanga o dyan sa Ipil o sa Amba dahil kapos. So ngayon, kailangan naman na kahit man lang pamasahe, hindi kayo makahanap para sa anak ninyo. Ikabuti rin yan at ikakabuti yan sa kinabukasan ng inyong mga anak at pati na rin kayo. Imagine kung magiging teacher pala yan, magiging engineer yan. Ay sigurado hindi lang kayo, hindi lang inyong mga anak ang giginawa kung hindi pati na kayong mga magulang. Diba? So, yan po mga kaibigan at pasalamat po tayo sa ating presidente ay pinirmahan na po niya. Paano mga kaibigan, Colin, ano bang balita diyan sa dami kaya ng balitang dinadala sa pag ganitong tuwing Lunes at Huwebes? Diba? Paano mga kaibigan, ang oras po natin ay 11 sandaling makalagpas ang alas 2 ng hapon. Colin? Ito sir, driver daw ni Mayor Climaco na nag-wild sa isang videoke bar sa Zamboanga City. Porke ba naman? Ay, tulad na nakausap ko nung isang araw doon sa palengke. Sabi niya, yung nagwawalis doon, sabi niya. Sabi ko, Noy, maaga ka man magwalis, alas 6, alas 5:30, nagwawalis na siya eh. Oo sir, sabi niya, kasi kailangan pagdating ng alas 6:30 ay malinis na yan. Eh bakit yung mga ibang kasamaan mo? Ay yung mga kasamaan natin, may mga amo yan. At saka due for retirement na yung iba, kaya tinatamad-tamad na ganito ganyan. Porque mayroong hawak sila si ganito, hawak sila si ganon, kaya hindi masyadong nagtatrabaho yan. Tulad ng driver na yan, di ba? Driver ni Ma'am Beng Climaco, yung mayor ng Zamboanga City, di ba? Anong ginawa niya doon sa video kay? Sabi dito sa Mindanao Examiner, article dito sa Mindanao The regional Examiner. newspaper, yeah. Hindi niya kasi nakanta yung favorite song niya kasi yung microphone ay charge pa siya at hindi pa available. Kaya yun, yung waitress, pinagsinabihan niya ng kung ano-anong salita. Pinahiya niya sa harap ng maraming tao. Buti na lang na siya pinakanta ng maway. Kaya nagwawala siya dahil yung microphone ay hindi pa na-charge. Diba? Tapos anong sinasabi niya? Hindi man, ito sinabi niya. Sinabi niya? Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba kilala yung kinakalaban mo? Anong ginagawa mo sa akin, tanga? O ayan ang ID ko, driver ako ni Beng. Malakas ako sa kanya. Kaya kung i-close itong establishment ninyo, yun yung sabi niya po sa waitress. Galing, ang galing. Pero balita ko yata, pinuntahan yan ng ni Mayor Beng Climaco at kinausap yung yung may-ari ng video kihan na yan na siguro patawarin hindi pa yata siguro nagbayad yan diba? So hindi mga ganyang klaseng actuation ng mga tao na ganyan, pamarisan yan ng iba, dapat lang ay sibakin, tanggalin sa trabaho yan. Driver ka lang, hindi naman
naman sabi ni natin na driver ka lang. Pero kung minsan kasi, kahit sino, no? Hindi naman basta driver ka lang o ganito ganyan. O kahit na ikaw ay pulis, sundalo, or nasa mataas ang katungkulan, pag ganong klaseng actuation na hindi dapat ganon na pinagmalaki porque ikaw ay bossing mo, si mayor, bossing mo, si governor, amo mo, si general, ganito ganyan, na hindi pwede dapat mismo yung bossing ng mismo nila ang tanggalin yan, sibakin yan, itapon yan dun sa Marawi. Nako, tingnan natin yung pagsiga-siga na dun, talagang mataban siya. Mga kaibigan. So, ayan po mga kaibigan, no? Ang medyo hindi magandang balita na isang ikang driver ng ni Mayor Ben Climaco ang nagwawala porque hindi na pagbigyan na yung paborito niyang kanta, hindi yata niya na ikang na nakanta. Ano ba yung Tagalog natin? Bueno mga kaibigan, ang oras po natin ay 14 na sandali mga lagpas ang alas 2 ng hapon. Ay kung ano ba ito? Ay Mrs. Nag-aaway sila pati ni Mrs. Nag-aaway sila ni Mrs. Nilabas ni Mrs. ang kanyang lahat ng kanyang mga sekreto. Itong ill-gotten wealth down na aligasyon kay Comelec Chairman Bautista, nakakabahala ayon sa palasyo. Kung minsan kahit misis nga ninyo, huwag kayong magtiwala. Yan ang magiging kalaban ninyo balang araw mga kaibigan. Nako! Pero pag ikaw ay naman mister ay medyo matinu-tinu naman, ay hindi ka kalabanin ni Mrs. Kasi Mrs. naman siguro ay naglalambing lang, humingi lang ng ganito. Siguro hindi pinagbigyan ni mister, ayun. Ituturing ng Malacanang na cause of national concern ang naging pagbubunyag ni Mrs. Patricia Bautista sa umano'y ill-gotten wealth o nakaw na yaman ng sariling asawang si Commission on Elections, Comelec Chairman Andres Bautista. Kaya nga itong sinabi ni Communications Secretary Martin Andanar na kalungkod daw na humantong sa ganito ang away ng mag-asawang Bautista. Seryoso po daw ito mga kaibigan ayon kay Andanar at malaking halaga ang pinag-usapan batay sa naging pagbubunyag ni Mrs. Bautista kaya hindi po maiwasan ng ibang tao na mag-isip lalo't sensitibo ang posisyong hawak ni Chairman Bautista. Kaya nga mga kaibigan, kung sabi nga nila, kung mayroon kang sikreto, huwag mong sabihin kay Mrs. Oras na mag-away kayo, lalabas yung mga sikreto. Biro lang. Bagang maniwala kayo. Ano ba itong balita natin? Ilang OFW daw sa Kuwait takot lumabas sa tindi ng init. Ilang puno daw ng dates. Nakakain ka naman ng dates? Ayaw po, masarap po yun. Masarap yan, di ba? Oo. Nung Ramadan yata, nabigyan kami ng dates. At dala pa yata ako ng dates dito sa Tausug pa yan, Hulma. Masarap yan, di ba? Sa tindi daw ng init doon sa Kuwait. Sa Kuwait mga kaibigan, nasusunog na daw. At takot nang lumabas ang ating mga OFW. Itong ayon kay Raquel Rumboa, tubong Bangi
Ilocos Norte at namasukan bilang kasambahay. Hindi daw siya lumalabas sa bahay ng kanyang amo dahil nakakapaso ang matinding init na naranasan nila sa nasabing bansa. Katunayan daw ay pwede na daw siyang magprito ng itlog sa semento. Umabot daw sa 51 centigrade. Naku, sentigrado ang temperatura nila kahapon. At mas matindi pa ang init tuwing bandang 1:00 daw hanggang 3:00 ng hapon. Sabi nga ng isang kasama natin dito sa RBN, sabi niya, kung minsan nung doon sila nagtrabaho doon, umabot doon ng 50 centigrade yung init doon, yung temperatura. So, sabi nga dito sa atin, ganitong init lang na, di ba? Nagre-reklamo. Kaya nga ako nagmamotor papunta rito, ang init, di ba? Aros masunog, umabot lang yata ng 30 plus o 40, di ba? Dito sa atin, 38. Ano na lang kaya yung 50? 50, di ba? Ang init niyan. Nasusunog na pati yung mga bungang kahoy nila doon. Diba? So, aswerte pa rin tayo rito, no? Wala lang tayong dates. Nang mapanood ang video ng isang Facebook user na nasusunog ang puno ng dates at mga damo dahil sa tindi ng init. Ay, nago. Mamaya pa lang, mamayang madaling araw, magkaroon yata ng lunar eclipse. Talaga? Mamaya, pero ano ba yan? Mamayang madaling araw, mga 2:20 yata siguro. Sana makagising ako. Tingnan mo, sabi nga nila, yung mga buntis doon, dapat manood na. Bakit na po? Alaala ko yung nung nanay ko pa noon eh. Oy, yung mga buntis, sabi niya, huwag kayong titingala sa taas pag nag-eclipse ng ganyan kasi ang anak niyo paglabas niyan ay magkaroon daw ng yung may batak-batak na may ewan ko basta mayroon daw may parang skin disease. Hindi naman yung bang parang may ang tawag niyan kumbaga sa Bisaya na ay mga alum na ay mga yan yung mga freckles. Parang hindi na maalis eh. Yung burn. Diba? Tapos kung hindi nyo maiwasan sabi na nakapanood ka na nakatingala kayo sa napanoodin nyo, maligo kayo sa alam mo ba yung lusong? Hindi po. Yung parang tawag na daw yung nagdidikdik, pinagdikdikan ng palay o kaya yung magbayo ng palay na gano'n. Dapat maligo daw. Upo daw doon at maligo doon. Yung mga kapanahunan namin. Pero yung mga ibang mga kababayan po natin doon sa ibang bansa, sanay na sa mga ganong klaseng init, parang wala na din sa kanila. Parang sanay na sanay sila kahit nga yung sabi nga rin ng sister ko doon sa Switzerland, pag dumating daw yung tawag nito, yung tagulan ng yelo, talagang masyado daw malamig pero parang wala na rin sa kanila. Mas maganda na lang yung snow na lugar. Kung mamatay ka rin sa malamig na yan, di ba? Pariho lang yan siguro. Pero tabagay kung yung lamig na gano'n, kung mayroon ka lang na hot con dyan sa loob ng bahay mo, ay okay na rin kaysa yung init, di ba? Nakakasunog talaga. Hindi kaya, di ba? So isang palatandaan yan na talagang magbago na tayo kung minsan, di ba? Kasi parang pinapakita na sa atin kung yung init na ganyan, yung impyerno, di ba? Ano pa lang yan? Singaw lang yan siguro. Okay, but anyway, Collins, alam ko marami kang 10 yatang balita mo dyan eh. Nakita ko kanina eh, dala bit mo eh. Ano pa mga balita dyan? Ito, good news sa Marawi. Yung DepEd ARMM, nag-operate na sila noong July 27, nag-start na sila mag-operate ng kanilang temporary learning spaces
pa yun yung parang mag-serve as alternative schools sa 3,289 school children at 122 teachers. Mag-start na rin yung nila, e-learning assistance, psychosocial first aid, feeding program para sa mga school children na naapektuhan ng crisis. Lahat ng na-damage na schools, itong Ibango Elementary School, Marawi Pilot Central School, Dangkal Elementary School, Lower Dansalan Elementary School, Dansalan National High School, Raya Madaya Elementary School, Diso Mangkop Elementary School, Marinaut Central Elementary School, Bangolo Central Elementary School, at Madaya Lilod Elementary School. Lahat ng damage nila ay umabot sa 120 million peso. At dahil dito, yung DepEd ARMM, magkakaroon sila ng project para ma-restore yung mga na-damage sa mga school na to. Na-damage yan dahil sa gera doon. Sa gera. Ganyan talaga ang mangyari, no? Millions of pesos ang gagastusin ng ating pahamalaan dahil nandyan sa gera, mga kaibigan. So, isa rin yung lesson para sa ating mga kababayan na tutulong po tayo sa ating pahamalaan upang malipol itong mga terorista, itong mga taong naghahasik ng lagim. Kasi kung pabayaan po natin yan, hindi man lang tayo mag-angat ng kamay, hindi man lang tayo yung paano natin supilin ang mga kaguluhan yan, yung mga tao na ganyan, ay tayo rin ang namumroblema. Magkaroon po tayo ng problema at yun na nga, sa pilitan nating likasin ang ating mga tahanan, ang ating mga ari-arian dahil tayo mismo ay nagpabaya at para bang nandyan yung gobyerno, nandyan yung pulis, nandyan yung sundalo, bahala na sila kung anong dyan. At kaysa tutulong tayo, kaysa sabi na i-report natin, baka tayo ang pagbalingan. Pero marami namang pamaraan, paano natin isuplong yan sila, paano natin isumbong yan sila. Maraming pamaraan, di ba? Kung manghuli nga tayo ng isda, hindi lang sa pamagitan ng bingwit. May mga net yan, may mga pukot, lambat, o ano ba, di ba? So, nasa atin yan. Kailangan sa panahon ngayon, tulungan natin ang ating gobyerno. Hindi kaya ng ating mga pulis at kasundaluhan dahil hindi kaya ng ating militar, ating mga pulis kung walang kooperasyon, tulong mula sa mga mamayan, lalong-lalo na po yung mga ating mga leader mula sa DILG at yung mga religious leader po natin sa ating barangay ay kumilos po tayo, magtulungan po tayo kung paano natin sugpuin itong mga kriminalidad na nagaganap sa ating barangay, di ba? So, marami na po tayong na-experience na ganyan mga bagay na hindi po tayo nagwala si kibo po tayo, nagwala sa walang kibo. Ganun ba yung Tagalog natin, no? Medyo Bisaya kasi itong lingkod ninyo mga kaibigan. Nasanay kasi ako sa Bisaya, kasama kami ni Al, kaya nahirap mo sa Tagalog itong inyong lingkod mga kaibigan. So, ganun pa rin, ay nanawagan po tayo na magtulungan po tayo at tulungan po natin ang ating pamahalaan, tulungan po natin ang ating gobyerno, ang ating presidente, kasi ang ating presidente ay hindi superman, di ba? Na kailangan ng tulong natin. Sabi nga nila, yung mga kababayan po natin dyan sa mga liblib na lugar, ay wag na lang kayo magsawalang kibo dyan, umupo na lang kayo, makinig na lang kayo, kaya ikangang wala tayong ginagawa kundi ay mag-isip-isip tayo paano natin mapaunlad ang ating barangay, ang ating komunidad nang sa ganun ay magiging mapayapa po tayo. Anyway, ang oras po natin gaganap ng 26 na sandali, makalagpas ang alas 2 ng hapon. But anyway, babalik po ang ating palatuntunan makalipas mga ilang palada. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan,
Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras pa natin mga kaibigan ay ganap ng alas 2:30. Kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Si Abdel Disa pa rin at si Colin. Sa ating health tips, Colin, ano bang may papayo natin diyan? Ito payo ni Dr. Willie Tiong. Sabi nga ng iba, bawal magkasakit. Paano tayo iiwas sa sakit? Ayan. Magagawa ito kung magpapalakas natin ang depensa ng katawan. Yung sinasabi mong immune system, di ba? Sa Mindanao Examiner po yan. Yung isa sa column ni Dr. Willie Ong. Ayan. Sige daw, Colin. Ito ang ating mga white blood cells, puting selula, na pumapatay sa mga mikrobyo, bacteria, virus at cancer cells. Dalawang klaseng white blood cells. May T cells, gawa ng thymus gland, at B cells, gawa ng bone marrow. Paano sinusukat ang immune system? Pwedeng tingnan ang dami ng iyong white blood cells, WBC, sa dugo. Ang normal na dami ay 4 to 10. Ang mababa ay 3 to 4. Ang sobrang baba ay wala pang 3. Heto ang mga paraan para maging malakas at masiglang ating white blood cells. Palakasin ang white blood cells sa pamamagitan ng pag-inom ng isang multivitamin araw-araw. Kadalasan ay kulang tayo sa zinc, selenium, iron, vitamins B, C at D. Kung tayo ay nagdidieta o may sakit, ugaling uminom ng vitamins. Kumain ng maberde at mapupulang pagkain tulad ng mga gulay, carrots, kalabasa at kamatis. Mag-ehersisyo pero huwag sobra. Ayon sa isang pagsusuri, mas kaunti ang nakakasipon kapag regular ang pag-ehersisyo. Mag-relax at magpahinga. Mag-aral ng iba't ibang paraan para mag-relax. Pwede ang yoga, masahe, meditation at pagbabakasyon. Magkaroon ng kaibigan o kapamilya na susuporta sa iyo. Malaking may tutulong yan sa pag-iwas sa sakit. Matulog, kapag may sakit na, kailangan ng katawan ang pahinga. Ang mahimbing na tulog ay talagang nagpapalakas sa ating katawan. Dito inaayos ng ating katawan ang mga nasirang selula. Huwag masyadong magpaaraw. May tulong ang kaunting araw sa paggawa ng vitamin D sa katawan. Pero ang sobrang pagpapaaraw ay nakakasama sa immune system. Uminom ng 10 basong tubig. Basta may sakit, kailangan uminom ng maraming tubig para mailabas ang toxins at init, lagnat sa katawan. Huwag agad-agad uminom ng antibiotics. Karamihan ng mga sipon at trangkaso ay galing sa virus. Hindi ito mapapagaling ng antibiotics na pumapatay lang ng mga bakterya. Ang sobrang pag-inom ng antibiotics ay pwedeng makasama rin dahil nawawala ang mga friendly bacteria sa katawan. Magtanong muna sa doktor. Magpabakuna. Mahalaga ang bakuna para maprotektahan ang ating katawan. Sinasanay ng bakuna ang paglaban ng katawan sa mga espesyal na mikrobyo. Sa mga edad 50 pataas, kailangan ng pneumonia vaccine at flu vaccine. Mahalaga rin ang hepatitis B vaccine at tetanus vaccine. Sa mga bata, kailangan kumpleto rin ang kanilang bakuna. Magtanong muna sa doktor. Ayan. Okay, mula po yan kay Dr. Willie Ong. Anong page yan? Page 7, ano? 7. Sa Mindanao Examiner, ang regional newspaper. So, kailangan sa panahon ngayon, mga kaibigan, malakas po ang ating resistensya. Dahil uminom po tayo ng mga vitamins. Minsan, kaya nga sa palengke, sa mga pharmacy, ay bibili tayo ng antibiotic. Hindi tayo, unless kung mayroon tayong reseta mula sa doktor, di ba? Ay, may iba kasi mahilig dyan. Alam mo yung pag-iinom ko ng antibiotic, no? Opo. Nadala ko sa ospital, Colin.
Namaga yung katawan ko, namaga yung ilong ko, namaga yung mukha ko, namaga yung tenga ko, tapos nilalamig na ako. Walang reseta. Oo, walang reseta. Minom na ako ng antibiotic, yung amoxicillin ba yun? Oo, yun na. 3 araw ko sa ospital at 3 ilaw na nakapokus dun sa akin. Kahit na 3 kumot na talagang pa rin. At hindi na ako makatayo. Ang dugo ko yata, 60 na lang eh. Sabi ko, mamamatay na ako nito. Pero pag makaisip ko ng mamatay ng ganyan, buhay ka eh. Di ba? Kaya yun. Kaya nga naging experience ko sa pag-inom ng antibiotics. Okay, but anyway mga kaibigan, naku, ano ba ito? Ay isa daw, di man ay isang general na nasangkot po daw sa Paruhinog drug case. And ang AFP ay nagipag-ugnayan sa PNP at PDEA sa pagkakasangkot di man ng isang general doon dyan sa Paruhinog drug case. Nasabing yung pagkalat ng balita na ito, ewan ko totoo ba ito or gawa-gawa lang. Isa daw ang AFP General ang protector ni Usamis Vice Mayor Nova Princess Paruhinog na sinasangkot sa illegal na droga. Inimbestigahan po yan mga kaibigan. Humingi ng tulong si Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff Eduardo Año sa PNP at Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA para sa pagsisimula ng investigasyon sa posibleng kinasasangkutan ng isang AFP General sa tinatawag na Paruhinog Drug Ring sa Misamis Occidental. Hindi po makapaniwala na sabi po ni AFP Chief of Staff si General Eduardo Año na hindi siya makakabayag na isang kabaro nila ang sangkot sa nasabing illegal na aktibidad. Sinabi pa naman yan na hanggang ngayon ay blanco pa rin ito kung aktibo ba o retirado na ang general na dinadawit sa nasabing drug trade. Sabi ng Pag-asa mga kaibigan, 12 pang mga bagyo ang tinatayang papasok sa ating bansa. And dalawa pa daw ang bagyo ang tinatayang papasok sa ating bansa. Ito po ang inahayag ni Engineer Cynthia Iglesia ng DOST Pag-asa. Umabot sa 19 or 20 na mga bagyo na pumapasok sa bansa sa loob ng isang taon at may 8 na nakapasok sa bansa. Ayon kay Iglesia mga kaibigan, sa isang taon ay may 1 o 2 malalakas na bagyo na papasok sa bansa, ngunit karamihan ay tumatama sa rehiyon ng Visayas. Pero maswerte pa rin tayo rito, Colin, dahil hindi masyadong tayong sinasalanta ng bagyo, no? Karamihan din dun sa Visayas at Luzon. Kaya pinagpala pa rin ang Mindanao, mga kaibigan. Pero mayroon natang explanation diyan na kung bakit hindi tayo dinadaan ng bagyo. Doon bagyo, tapos dito sobrang init. No? Yun na nga, no? Mainit naman talaga rito. Nakakalbo natin ang mga kabundukan natin. At ito naman mga kababayan natin na walang pakundangang pagpupultol ng kahoy.
ang Bulgarian King of Hackers nahuli sa Zamboanga City. Uy, talaga Bulgarian hacker yan Sige, ano daw? Anong balita dyan? Sabi dito, isang Bulgarian hacker ang dating nakanakaw sa bank accounts ni Bill Gates. Aha. Na ngayon ay nahuli sa Zamboanga City dahil gusto niyang pumunta sa Tawi-Tawi province. Doon siya parte nahanap sa may Malaysian border. Isang 33-year-old, ang pangalan niya ay si Konstantin Simeonov Kavrakov. Ang pinashinto ng Coast Guard bago pa siya makapunta sa Tawi-Tawi. At napag-alaman na wala siyang travel documents pero meron siyang Philippine driver's license na nagpapakita na taga Eastwood, Libis siya, subdivision sa Quezon City. Sabi dito, si Karov ay pinangalan ng King of the Hackers. Nakanakaw siya ng mga maraming nakanakaw siya sa ilang ATM bank accounts at meron siyang charges, payment card fraud and cloning. Yun, nagkaroon siya ng maraming crime charges and gano'n. Tapos sabi din dito nakulong siya sa Paraguay noong 2011 dahil sa bank account and credit card fraud and forgery. Tapos, nung pumunta siya sa United States noong 2013, nakulong siya for 2 years. Pero after nun, nung nakalaya siya, pumunta siya ng Pilipinas at naaresto doon 2015 dahil sa nag-withdraw siya ng pera sa ATM. Illegal na pag-withdraw niya sa ATM. Tapos, ngayon, nahanap siya dito sa Zamboanga. Dito siya nahuli sa Zamboanga. Ayan, congratulations sa ating mga otoridad dito sa lungsod ng Zamboanga. Imagine, no? Dito pa siya nahuli. Ayan. So, pasasaan ba yan? Mga gawaing hindi mabuti, gawaing na hindi maganda ay talagang pasasaan ba mahuhuli rin yan. So, kulong siya. Diba? Oras pa natin ay 19 ng sandali na lamang po bago sasabi ang 3:00 ng hapon. And sa ating balita pa rin mga kaibigan, at ang mga mayroong yatang 84 na mga dating abusayap ang sumuko po yan sila sa ating pamahalaan mga kaibigan. At sa ngayon ay sinasanay po sila paano maghanap buhay at sinasanay sila paano sila makisalamuha sa bayan, 'di ba? And diyan po sila sa Basilan mga kaibigan, nagkaroon po sila ng pagsasanay paano sila magtanim at paano po sila kikita at paano sila makisalamuha sa mamayan dahil puro bundok yatang alam nito dahil lagi silang nakipaggera sa ating pamahalaan, lagi silang habulan sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. So sila ay sinasanay ng ating mga sundalo paano makisalamuha at paano maghanap buhay, 'di ba? At yung mga baril na kanilang sinuko ay babayaran po yan sila at mayroon pa rin mga livelihood assistance. So bale mga dating abusayap ito at sumuko sa ating pamahalaan at sa ngayon ay nung isang araw nag-graduate na po sila tapos na yung kanilang seminar mga kaibigan. So yan at pasimula na talagang magbagong buhay. So kami po inanawagan din sa mga natitira pang mga abusayap dyan sa kabundukan ay bumaba na po tayo at magbagong buhay. Kaysa yung nung isang araw may nahuli dito sa lungsod ng Zamboanga, isang abusayap. 2001 pa yun na talagang involved sa mga kidnappings. Ano po? At akala siguro niya ay hindi na siya mahuli, nakalimutan na siguro ng ating gobyerno ang kanyang ginagawa. Ayun, nung isang araw, huling-huli siya. Diba? So mas maganda pa kaysa mahuli, sumuko na lang po tayo mga kaibigan.
at magbagong buhay. At syempre, para makasalumuha mo rin yung mga pamilya mo, mga kaibigan mo, at libreng-libre ka na maglalaka, punta dito, masyal, ganito, ganyan, di ba? Kaysa yung lagi naman nagtatago. Di ba? At mahuli ka pa, kulong. So, samantala mga kaibigan, meron po tayong 6 na sandali na lamang po bago sasapit ang alas 3 ng hapon. Sa ating palatuntunan pa rin ang Radio Mindanao. Nako, ito ba ito? 5 MILF paday. 3 sugatan ng masabugan po ng bomba diyan sa Maguindanao. Ayon po kay Lieutenant Colonel Jerry Besana ng 6th Civil Military Operation Battalion ng Philippine Army, habang kinukordon daw ng grupo ni Commander Asraf ng MILF Task Force. Task Force Itihad. Itong tauhan ni Abdul Malik alias Commander Turaibe ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. BIFF or ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, nang masabugan sila ng Improvised Explosive Device or IED. Dahil sa lakas ng pagsabog, 5 MILF members agad ang patay. Nagawa ng BIFF. Kung ating nakikita dyan sa lungsod ng Zamboanga, ang dami pa rin mga ikangang sasakyan na kung minsan ay punong-puno pa rin, pati dun sa top load ay may tao. Hindi alintana yung disgrasya na nakakaambang dyan sa daan mga kaibigan. At mga driver naman, makita naman nila na mga konduktor, nakita naman nila punong-puno na yung sasakyan. Huwag na silang magpasakay. Diba? Yawat daw siguro. Yun na nga kung minsan yawad na, pero pag madisgrasya yan, yawad at hospital, magkano yung, siyempre sasagutin nila yung pagpa-hospital ng bata pa naman, mga estudyante, nasa top load, naghahabol ng pauwi. Kung ganun sana mangyari, ay dili nila unta nila pasakyo na, kay delikado na mga kaigsunan. Bata ba kung unya, madisgrasya na, diba? Daghang kayo kang ma-hospital, daghang kayong bayran ni mo driver. Ikaw gihapon ang makaluluoy. So, panawagan po, sino mang mga otoridad dyan na nagbabantay dyan sa daan, ay titingnan po natin. Ulihin natin yung mga driver na ganyan. Oo, alam natin at nakikiano tayo sa mga driver na ganyan, pero yung disgrasya ay iwasan natin kung pwede lang. Paano mga kaibigan, ang oras po natin ay 12 sandali na lamang po bago sasapit ang alas 3 ng hapon. Binigyan po din ng Malacanang na ang request ni Pangulong Rodrigo Duterte na karagdagang 20,000 tropa sa Mindanao
ay bahagi ng intensified security posture sa mga lugar na patuloy na nagkaroon ng banta sa seguridad. Dami kasing siguro kung matapos na yung gera dyan sa Marawi City ay ang susunod na concentration ng ating mga militar itong NPA, itong New People's Army. Mayroon po tayong nagtitext dito sa atin, Colin. Hello, sir. Assalamualaikum. Yari ako nagdurungog ang programa mo, Radio Mindanao. Ako ini Junior J.R. Abdullah of Tuburan, Basilan. May nakikinig pala sa atin dyan sa Tuburan, Basilan, si J.R. Abdullah. Salam daw arong kayo mo. Ini JR, murah-murahan in the kurentun hayan. Ini nagdurungog programa na to. Nakapag-merienda na ko. Kami ni pag-ubos na magdungan na kita mag-merienda. Gana-gana yun. Iban, salam daw, murah-murahanin kauman nurentun hayan na masalamat day sab. Masalamat day sab dahil hamang sila amoen. Way na hinang nilang bukon mang hiluhala na sa jalaon singkaw man na doon. Salam daw arong kanyo ini J.R. Abdullah doon Tuburan, Basilan Province. And wala na pong peace talk para sa NPA. Dahil ang gusto po ng ating pamahalaan ay makipag-usap at ikasama itong sa mga NPA na magkaroon po tayo ng usaping pangkapayapaan. Pero ito naman sila ang palaging ayaw nila eh. Lagi po nilang binabiolate yung ceasefire agreement. Yan po sila nakakapangalap ng pondo sa tigil putukan. Dahil marami po silang sinasabi nilang yung revolutionary taxes at hindi po yan revolutionary taxes kundi extortion. Pag hindi magbigay sa kanila mga kaibigan ay kanilang susunugin, atakihin, susunugin yung mga equipment ng mga pribado man or pampublikong mga ikangang sasakyan. At may mga during election, yung mga tatakbo, kunwari mga congressman, governor, mayor, ay kanilang hihingian para makapag ikang pangumpanya dyan sa kanilang lugar. At marami pa rin silang mga sundalo na inaambus kahit na mayroong ceasefire agreement. Kaya wala nang dahilan na makipag-usap sa mga NPA kung hindi girahin sila. Kaya hintayin na lang daw kung matapos yung kaguluhan dyan sa Marawi City. Kay Collins, mayroon ka ba dyan? And binigyan din ng Malacanang ng request ni Pangulong Rodrigo Duterte na karagdagang 20,000 tropa sa Mindanao ay bahagi ng intensified security posture sa mga lugar na patuloy na nagkaroon ng banta sa seguridad. Sinabi po ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na ang deployment of troops sa Marawi at iba pang lugar sa Mindanao ay kailangan ma-rebalance upang sa gayon ay matiyak ang maximum effectiveness nito. Ay naku, Collins, medyo kinakapos tayo ng oras, ano?
Medyo, meron ka bang babatiin? Batiin mo yung mga nakikinig sa atin, yung mga classmates mo or tawag na to, yung mga kaibigan mo? Yan. Una-una yung mga nakikinig palagi, lalo na yung mga palaging nakikinig dito. At yung mga kaibigan ko sa Western Mindanao State University at yung mga taga-barangay sa amin sa Malagutay, Zamboanga City at journalism sa Western Mindanao State University. I see. So, okay, magpaalam tayo. Wala Sige, na. maraming salamat po. Yan po si Collins, mga kaibigan. It's the real thing. Yan. It's the real thing. Pupulito natin yan. Okay, so the answer, mga kaibigan, medyo... Okay, salamat nga rin pala sa text dito ni Abdullah J.R. Abdullah ng Tuburan, Basilan Province. Well, mga kaibigan, sa ngalan po ng ating anchorman si Al Cinto, busy-busy po siya, mga kaibigan. Ano po? Siyempre, sa ngalan ng mga nakikinig sa mga oras na ito, maraming salamat sa inyong walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan. Of course, sa ngalan po ng ating, ang ating Mindanao Examiner, the regional newspaper. Ang sirkulasyon po nito, mga kaibigan, ay sa ARMM, Western Mindanao, Cebu, and Manila. Of course, sa ngalan po ng ating butihing Governor ng Sulu, Governor Toto Tan. And of course, ang ngalan din ng station manager natin si Philip A. Of course, ang ating PA na si Raymond, Alitambian Transmitter Site. Ito pong nilingkod si Abdel Disa, nagsabing pagamping kanunay.